Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako na po yung kapamilya, Ameline Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Maglobal sa TFC, the Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, sino sa inyo ang may karelasyon? Sige po, taas sa kamay. Alam niyo po, lahat po tayo may karelasyon. Kapamilya, kaopisina, kapitbahay, at mga iba-iba. Ang mas magandang tanong ay kamusta na ang relasyon mo sa kanila? Good news, mamaya pag-uusapan po natin kung ano ang pinaka-importanting dapat malaman kung meron po kayo karelasyon. Sa ating episode na Magulong Usapan. Pag-uusapan din natin ang mga life lessons from the death of a loved one. Kaya, bago tayo magsimula, Yes. patuloy niyo kami pong bigyan ng pagkakataon na pasalamatan po kay lahat sa pagsubaybay ng programang Tulong Ko Pa Sa Maglobal. Sila yung ating karelasyon, di ba? At syempre, greetings po to all the viewers sa Tulong Ko Pa Sa Mo na na-meet po namin during the wake of Tita Lia, whose pictures now on your screen. Thank you rin po sa mga nag-take time to approach us that day and sharing your appreciation of our TV show. At syempre, we would like to make a special shout out sa aking friend na si Roslyn Coloma and her lovely twins Angeline and Carly Coloma who visited us recently. We hope you enjoyed your stay with us. Okay, simulan na po natin ating programa ng Tulong Pampagana. Dahil paniniwala po namin, one idea, or in this case, one story, can change your life. At syempre, ang Tulong Pampagana story natin ay tungkol sa true story ng Dalawang mangingisda o dalawang fisherman. Alam nyo, may isang fishing boat ang lumubog sa cold waters ng Vancouver Island. Mabilis na lumipat ang dalawang fisherman sa life raft para makaligtas. Parang lifeboat po yun, Oo. para bang safety boat, something like that. Pero nasabit ang lubid ng life raft sa paglubog na bangka. So yung sumabit, so lumulubog yung kabilang Yes. bangka, malamang sasama rin siya. Oo, ibig sabihin kapag lumubog ang bangka, sasama din ang kanilang life raft. Problemang malaki yan. At syempre sila rin lulubog, di ba? Wala silang knife or anumang matulis na bagay na pwedeng gamitin para putulin ang lubid. Alam niyo po ba, unti-unti nang lumubog ang bangka. Kaya nagdesisyon ang dalawang fisherman na kagatin ang lubid. So hindi po to sinulid o PC. Oo, matindi yun. Lubid po yung kakagatin nila. Oo, saka ngipin ang gamit, di ba? So halos pagkatapos ng isang oras, naputol nila ang lubid at sila ay naligtas. Bago patuloy ng lubog. Ganda pong kwento nito. Marami po tayong matututunan dito na tunay na magagamit natin sa ating buhay. Number 1. For every problem, there is a solution. Totoo po yan. Kung kayo po nalagay sa sitwasyon na yun, sabi niya, nakawala ng solusyon tong problemang ito. Oo. Wala kaming pamputol, ang laki-laki ng lubid. Paano pa mangyayari to? Pero hindi po. Nakaisip po sila. Can you imagine? Ipin, kagatin. Oo, ang sakit nun. Unthinkable po yun. Pero dahil po sa sitwasyon yun, pinilit po nilang maghanap ng solusyon. Nakakita po sila. At naligtas po sila. Kasi minsan tayo, pag nakita na natin kaagad yung kapal ng lubid. O, kapal lang problema natin. Oo, parang ayaw mo nang subukan. Mm-hmm. Di ba? Parang, kakagatin parang malabo. Di ba? So, suko na ako. Oo. Kumisa po, marami tama po sinabi ni Ma'am Abilene. Marami sa inyo may kaharap ng problema. Parang feeling niya, wala nang solusyon. Oo. Parang kayong dalawang mangis na lang, ay, lulubog na rin kami. Pero hindi po eh. Anumang problema meron kayo, may solusyon yan. Hanapin nyo lang. Kung minsan hindi nyo alam, alamin nyo. Kung minsan hindi mo alam, pero alam ng iba, magtanong po kayo. Mabuti nga tayo, pwede magtanong sa problema pinagdadaanan natin. Pero yung dalawa, walang pwede pagtanungan. Oo. Silang dalawa lang. So, may solusyon po, anumang problema pinagdadaanan mo ngayon. Pwedeng hindi mo alam, pero pwede mo malaman. Gaano man kakapal ang lubid o problema, may solusyon. Lesson number 2, there are no hopeless situation, only hopeless people. Totoo po yan. Isa po yan sa quotation na gustong-gusto po. There are no hopeless situation, only hopeless people. Kumisan po, hindi naman po problema yung sitwasyon. Ang problema po, yung taong nando sa sitwasyon, ang nawala na ng pag-asa. Yes. At pag yung taong nando sa sitwasyon na yun, nawala ng pag-asa, kahit pagkaliit-liit ng problema, wala nang solusyon yan.
Pero yung tao may pag-asa, kahit pagkalaki-laki ng problema ang kanyang hinaharap, makakahanap siya ng solusyon. Ganon din po sa inyo. There are no hopeless situations. Yung sitwasyon mo, hindi hopeless yan. Ang importante lang, ikaw ay huwag mawalan ng hope. You continue to hope na may malalaman kang solusyon sa problema ang pinagdadaanan. Naalala ko yung isang kaibigan na nagsabi na umakyat daw sila ng bundok, ng mountain, ano. Nung nakita nilang sobrang taas, yung isa parang naku, malabo na, ayoko na. Wala na, bumalik na siya. Hindi niya napanik. Pero yung isa naniwala siya, hindi, may pag-asa pa, kaya ko to. One step at a time. Nakarating siya. So, ganun din po sa problema ang pinagdadaanan. Number 3, rest if you must, but don't you quit. Yan, may mga pagkakataon po talaga may problema malaki. Parang ang hirap-hirap solusyonan na parang naubusan na kayo ng isip, naubusan na kayo ng lakas, lahat naubos siya. Totoo po yun, may mga pagkakataon ganun. The good news po, pag naubos, pwedeng mag-replenish. Parang sasakyan, naubusan ng gasolina, Maglagay ka ng gasolina. Ganon din po sa buhay natin. Kumisa naubusan tayo ng lakas at isip. So, magpahinga, matulog, kumain, maglagay uli na ang gasolina sa katawan. At pag nakapahinga na at may gasolina na sa katawan, laban uli. Ibig sabihin, hindi po masamang tumigil muna, magpahinga. Pero wag na wag niyong gagawin po, ay mag-quit at ayawan na ang laban ng buhay. Tandaan na, rest, but don't you quit. Number 4, it's not that I am so smart. It's just that I stay with problems longer. Sabi ni Albert Einstein yan. Si Albert Einstein pa isa sa pinakamatalinong tao sa buong mundo na kilala mo ko dati. Na ang dami niyang nagawa, ang dami niyang na-invento. Sikat na sikat po siya sa buong mundo. At halos lahat, kilala po natin si Albert Einstein. Ang sikreto daw po niya ito, hindi dahil matalino ako. Parang tumusapas, di matay katalinuhan. Ang sikreto daw po ni Albert Einstein is he stay with the problem longer than other people. Ibig sabihin, yung iba, sumuko na. Yung na iba, sa challenge. umayaw na. Yung iba, tumigil na. Siya po, nagpatuloy lang. Yun po ang ganda pa nagpapatuloy. May nakikita tayo na hindi natin nakita before. Kumisan po, a second look. Try again. Will do a lot of good things sa buhay niyo. Kaya, gayahin niyo po si Albert Einstein. Stay longer with the problem na meron kayo. At kapag nagstay ka sa problema, makikita mo ang solusyon sa problema mo. Kasi, kumisa po kapasin niyo, pag unang mo nakita, parang ang laki ng problema. Pero pag tinitigan mo, pinag-isipan mo mabuti, hindi naman pala kalakihan eh. Unti-unti makikita mo, may solusyon sa problema. Katulad ng marami pong mga Pilipino, di ba, na para pag nakita nila yung problema nila sa immigration, naku, wala nang problema. Wala nang solusyon. Wala nang solusyon. Naku, may good news kami sa inyo. If you are looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion, please contact Attorney Ed Alan Lindane at 18917 North Hoff Street, Suite 14, Northridge, California. For special rates, may mga palaklak Pinoy tayo eh. Sir, pwede ba na discount? Pwede ba may tawad? Ito po good news. May posibilidad po na makakuha kayo ng special rate. Ito po gagawin niyo. For special rate, please text this number, 747-214-7474. Doon po kayo. Sabi niyo, meron akong problema ganito. Paano makakontak si attorney? Text niyo po doon. O email niyo po sa tulong ko, pasa mo, at gmail.com. Baka matulungan po namin kayo makakuha kayo ng special rate kay attorney para maayos na ang inyong mga immigration problem, lalo na ngayon. Dami natin problema sa immigration. Ulitin ko lang 747-214-7474 or email at tulongkopasamo@gmail.com. Magbabalik pa ang Tulong Ko Pasamo Global. Wag Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko Pasamo Global. Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa aling tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually po bigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang inyong buhay. Hatid sa inyo ng Earth Baby. Pero umpisahan muna natin sa Life's Reminders segment mula kay Erica Garcia. Erica? I want to talk to you about new beginnings. Something deeply personal to me.
I just got married. It's a new name, a new season, but more than that, it's a new step of faith. Saying yes to God even when I couldn't see the whole picture. There were moments of doubt and waiting, but every time, God proved faithful. If you're facing a new chapter, maybe it feels scary or uncertain, I want to remind you, God goes before you. He honors every step of obedience. What's ahead may not look familiar, but it's full of His promise. This is Erica Garcia reminding you to take that step. Trust Him, because with God, you're not just starting over. You're stepping into something greater. Let Him keep writing your story. Wow! I like what Erica said. A new name, new season, but more than that, it's a new step of faith. A beautiful reminder about new beginnings. Until next time, Erica! Okay, sa araw na to, pag-uusapan natin ang life lessons from the death of a loved one. Yes. Ano naman ito? Ano yung mga bagay na Oo. pwede natin matutunan kung sakaling may namatay po tayo mga kapag-anak or medyo may inatinan tayong lamay o funeral ng mga taong malapit sa atin. Isa-isayin po natin. Number 1, death reunites what life has scattered. Kapag may namatay, nagkikita-kita ang mga magkakamag-anak o kaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Yan po, isang bagay po na kailangan maintindihan niyo po. Pag may namatay, di napansin, nakikita niyo yung matagal nyo na di nakikita. Iba, 5 taon, 10 taon. Pero dahil may namatay, dahil kaibigan, kamag-anak, kuminsan naman kaibigan. Na Correct. pagdating na, hello, hi. So, isa pong magandang binibigay po na beneficiary ng may namatay ay nagkikita-kita po yung dating magkakaibigan at mga magkaanak na matagal na hindi nagkikita. Totoo ka dyan, Sir Vic. Funeral becomes a family reunion with tears. Diba? Malungkot, pero masaya. May luha, pero may tuwa. Totoo po yun. Diba? Pag nagkita kayo, malungkot kayo, kaya kasi kayo nagkita may nawala. Correct. Lalo na po kung medyo bata-bata pa yun nawala. Oo. Talaga medyo unexpected. Pero pag nandun na kayo, para ba sa inyo mamaya, yung luha o yung lungkot, para bang may tuwa na. Sir, bakit? Kasi nagkita kayo na matagal na hindi ka nakikita. Nagkakakabus. Ay, nagkaanak ka na pala. Ay, nag-asawa ka na pala. Ay, mamaya po, sa gitna ng medyo parang malungkot na sitwasyon, may madidilig ka ng halakha at tawa. Oo. Hindi po masama yun kasi nangyayari po talaga yun. Pero mapansin niyo po, ginamit ng Diyos yung pagkamatay ng isang tao para magsama-sama tayo muli. Maganda po yung binipisya na yung bibigay po pag may naman. And you get to update each other. Yes. At hindi lang yun, di ba? Sa eulogy nga, nare-reminis mo yung mga ginawa nyo nung kabataan ninyo, di ba? Kasama nung namatay na mahal nyo. Kaya nga po, medyo may luha, pero may tuwa. Yun po yung nangyayari pag may namatay. Masayang malungkot na masaya. Number 2 na benepisyo o medyo magandang dinudulot ng kamatayan. Or life lessons, no? Death reminds us of what truly matters. Kumbaga, bigla nating naiintindihan ang mga tunay na mahalaga sa buhay. Totoo po. Diba? Pag may namatay po, biglang napapaisip kayo ng mas malalim. Biglang, paano ito? Ba't nagkaganito? Paano kung nangyari ito? So marami pong mga pagkakataon, pag lamay po, ang dami pong nating naiisip. Realization. Na may mga bagay na akala natin importante, hindi pala importante. Yan po ang ganda pag may namatay. Oo, yung mga petty things, biglang hindi mo na pinalalaki, di ba? At di ba kapag tayo ay namatay, lahat ng ating pinaghiraman, iniiwan naman natin sa iba. Yan ang isang Diba? realization po. Marami po sa atin, nagpakahirap tayo, nagpundar tayo, nagtipid tayo, nagtrabaho tayo mabuti. Pero makikita niya, kamukha ng patay na pinunta niya. Yaman yan. Pero lahat ng kayamanan niya, hindi niya na ma-enjoy. Hindi mo naman madadala. Sa iba. Ikaw, di pa na-realize, ano naman ako pag ako namatay? Ganon din! Kasi pag namatay ka, wala ka naman pwedeng dalhin sa kabilang buhay. Sarili mo lang at wala nang iba. Napakagandang realization po niyan. At kapag tayo namatay, malalaman natin kung naging mahalaga ba ang buhay natin sa iba. Totoo pa. Diba? Di ba, matayin kayong lamay, may eulogy. Sinasabi ng mga tao yung mga magagandang bagay na naalala niya sa tao ito. Ito magandang tanong. Ikaw, pag namatay, ano kaya sabihin ng ibang tao?
Ikaw lang nakakaalam. Oo. At kapag, di ba, may patay, naaalala nating magpatawad at humingi ng tawad. Ganda Kasi po na. parang, yung mga pinagkagalitan ninyo, Sama na loob nyo. matter na eh. Kasi, what if kunin na tayo ni Lord today? So, Correct. patawad na tayo. Number 3, death will remind us that life is unpredictable. Yan po isang bagay na Oh, kailangan yan. maintindihan. Lalo na po kung namatay niya medyo bigla, aksidente, hindi inaasahan. Patay na siya. Ganon din po sa atin. Hindi ka sigurado kung bukas gigising mo. Totoo yan. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po yan. May mga tao po na natulog kagabi, hindi na gumising ngayon. Paalala po sa atin. That's the reason why you need to number our days. Yung bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos, gamitin natin ng tama dahil hindi tayo sigurado kung bukas ay may pagkakataon pa tayong magawa yung dapat natin gawin. Totoo yan. Lalo na yung paalala mo kayo, pagpapatawad. Oo. Hindi ka sigurado kung, ay, saka ko na patatawarin yan. Eh, paano kung wala kunin ka na ni Lord? Okay, ay, saka na ako hingin ng tawad. Eh, paano kung kunin ka na ni Lord? Like, Hindi mo man lang the- nasabi yes. na dapat mong gawin. the point is, can you do it today? Can you do it now? Kasi po, baka tomorrow might be. At isa pang life lessons kapag namatay ang ating mahal sa buhay. Marirealize sa atin number 4, death will remind us that there is life after death. Kapag may lamay, di ba, nakakapag-isip tayo kung saan tayo mapupunta pagkatapos natin. Ito sa bagay na sana huwag niyo po kakalimutan. There's life after death. Pag namatay tayo ngayon, saan tayo pupulutin? Sana gawin na po natin dapat natin gawin ngayon para makasigurado tayo, mapupunta tayo sa lugar na gusto natin mapunta. Yes. At kaugnay ng topic natin sa araw na to, nais naming magbigay pugay sa isang mahal sa buhay na namaalam kamakailan. No, ito po yung ating beloved Tita Librada Heronka Villanueva. Tita Lib, as we fondly called her, did not have biological children. Wala siyang anak na sarili. Oo, but she was a mother to all of us. She was a passionate educator, principal So mother siya ng mga estudyante. Oo. So, ang dami. Mother din siya ng mga teacher. Correct. Kasi principal siya. So, ang Oo. dami niya pong anak, kahit wala po siyang biological na anak. Correct. A strong believer in loving our country and taught us to cherish our Filipino roots. Alam niyo po, she lived a life full of purpose. She may be gone, but her values, her legacy are still teaching us today. Totoo. Yung po, maganda Oo. pag nabuhay po tayo ng tama. Wala na tayo, naalala pa tayo. Nagsasalita pa yung buhay Nagsasalita kamukha po sa pamilya po ni Ma'am Abilene, yung si Tita Lib po, hindi, wala po siyang anak pero ang dami niyang pampangkin. Alam niyo yung pampangkin? Yung mga pampangkin mo. niya Kasama po, po ako doon. eh, tinuruan niya po, ginabayan niya na kahit po hindi po siyang tunay na magulang pero tinatrato po siyang nanay na marami. Oo. At sa burol po ni Tita Lib, nakita namin ito. Relatives and friends meet again. Pamilya, kaibigan, di ba lahat muling nagsama-sama. We honored her with a symbolism of black and white on the first day of viewing. Alam niyo po, this reflected both mourning and reverence. White naman on the second day reflects a spiritual triumph, the purity of her heart, and peace that she now enjoys the presence of her Creator. At alam niyo ba, on the third day during the funeral service, we wore Filipiniana attire, a tribute to Filipino heritage, identity, and honor. And together, these colors and garments became symbol of love, remembrance, and respect for a life well lived and a legacy that lives on. So, Tita Lib, alam niyo po, talagang nakakatuwa, no? Siguro parang isang tribute na rin ito. Tita Lib's life reminds us, no, to love more, to serve more, to forgive faster, and to be present. At sa kanyang pamamaalam, hindi lang niya tayo iniwan ng may luha. Diba, sir? Iniwan niya tayo ng may tuwa. Ganon din po, sana po sa ating paglisan sa mundo ito. Ganon din po, pwede tayo mag-iwan ng luha, pero may tuwa. Knowing po na mapupunta pa tayo sa mas magandang lugar at marami tayong tulungan ng tayo. So what now? Let's not wait for another loss bago tayo muling magsama. Let's not allow pride, busyness, or distance to rob us of time and the ones we love. Ang mahalagang tanong po ngayon ay ito, sino ang kailangan mong patawarin? O hinga ng tawad
before it's too late. Gawin nyo na po ito. Nauna. Anong relasyon ang dapat mong paglaanan ng mas maraming panahon before it's too late? Ano ang mga dapat mong baguhin sa buhay mo before it's too late? Alam niyo po, Tita Liv showed the value of presence, love, and wisdom. She showed us what it means to serve, to honor our country, and to be a mother kahit hindi ka nagkaanak. You were our quiet thread weaving hearts together in every family gathering. Kaya nga, dito sa pag-listen ni Tita Liv, di ba, natutunan natin, let us love more, reach out more, and make time for what truly matters. Sana po marami kayo natutunan sa pinag-usapan po natin. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin, Ano ang pinaka-importanting dapat malaman kung meron kang karelasyon? At lahat po tayo may karelasyon. Kailangan po natin itong malaman. kaya magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibili. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago tayo magpatuloy, magbibigay muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh, alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang airbag ng kotse mo? Hindi mo ito nakikita o nagagamit araw-araw, pero sa oras ng matinding impact, ito ang sasalo at magliligtas sa iyo. We do not know when accidents happen. It could be critical illness that will lead you to loss of income. Kapag wala kang airbag ng financial protection, pwedeng matinding tama ang maranasan mo. Baka maubos ang savings mo o mabaon sa utang o mahirapang makabangon. Pero kung may life insurance ka with living benefits, sigurado kang may sasalo sa iyo sa panahon ng krisis. Hindi mo kailangang matay para magamit ang life insurance mo. Pwede mo itong magamit habang ikaw mismo ang nangangailangan. Ano ang benefits ng life insurance as your airbag? Financial protection in times of critical illness emergency, may mahuhugot ka. Peace of mind, alam mong may sasalo sa iyo kaya hindi ka masyadong mag-aalala. Faster recovery, dahil may financial backup ka, mas mabilis ka makaka-recover at magpapatuloy sa buhay. Tandaan, hindi natin alam kung kailan darating ang biglang pagsubok. Pero, pwede tayong maging handa. Kaya ang matalinong driver, sinisiguradong may airbag ang kotse niya. May airbag ka na ba sa biyahe ng buhay? If not, now is the best time to secure one. Dahil sa bawat hamon, mas kampante ka kapag may sasalo sa iyo. Ito po si Gina Criste na handang tumulong. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Until next time! Okay, this time dadako na po tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, simulan natin ang ating usapan ng isang tanong. Ano ang pinaka-importanting dapat nating malaman kung tayo ay may karelasyon? Tandaan nyo, lahat po tayo ay may karelasyon. Sige po, isipin nyo mabuti. Ano kaya yun? At kung ang sagot ninyo, meron na, pakisabi sa katabi. Yan. Kung meron kayong katabi, at kung wala naman, sabihin nyo na rin sa inyong sarili. Diba? Sana po, by this time, may sagot na kayo. Dahil napaka-importante po yung sagot sa tanong na to. Dapat nyo po itong malaman. At siguro, sir, ano po ang sagot? Anong sagot? Yes, ang sagot ay, dapat alamin mo kung ano ang estado ng inyong relasyon. Opo, ulitin ko. Dapat alamin mo kung ano ang estado ng inyong relasyon. Dahil kung hindi nyo po alam kung nasaan na kayo, hindi nyo alam kung ano ang dapat nyo gawin para makarating sa gusto nyong puntahan. Correct, kasi maraming magkarelasyon ang gulong-gulong na sa kanilang relasyon. Dahil hindi nila alam kung ano ang estado ng kanilang relasyon. Hindi nila alam kung sila na o hindi pa.
Yung iba naman, litong-lito na kung sila pa ba o hindi na. So, ilagay po natin. Oo. Ano yung tanong na? Paano sila naging kung sila na hindi pa? Ibig sabihin, ito po yung mga nagliligawan. O nagkakaroon ng nakakilala. Hindi nila alam kung sila na ba, may relasyon na ba sila o wala pa. Kaya hindi nila, magulo yun. Kami na ba? O Nakapag-holding hands na. Kami na ba? Oo. O hindi pa? Nagdedate kayo madalas. Kami na ba? O hindi pa? Yung iba naman. Mas matindi ang problema. Kami pa ba? O hindi na? Ano yung sabihin? Ito naman po yung magkarelasyon, mag-boyfriend, mag-asawa. Pero sa dami ng problemang nangyayari, daming away, parang nila, kami pa ba? O hindi na? Ayan. So, malamang naintindihan nyo na ibig sabihin namin ng mga medyo hindi malinaw ang usapan. At may nagsasabing MU daw sila. Ayan. Ang tanong, alam nyo ba ang ibig sabihin ng MU? MU, sige po. Malaman. Sabihin, ano ibig sabihin ng MU? Ang sasabihin mo, mutual understanding. Yan! Yan ang maling sagot. Kasi po sa aming pangunawa, ang MU po ay hindi mutual understanding. MU means magulong usapan. Magulo Magulo. dahil hindi malinaw ang kanilang relasyon o hindi malinaw ang estado ng kanilang relasyon. Sila ba o hindi pa? In a relationship ba o wala? Mag-boyfriend ba sila? Mag-boyfriend ba kayo? Hindi. MU lang. Ha? Ano ibig sabihin? Kumbaga, bakit hindi nila sabihin na sila na? Oo. Diba? Or they are in a relationship. Yan. Mag-boyfriend o mag-girlfriend. Bakit minsan walang label? Yun ang hindi ko natin, ba't kailangan, ba't ayaw nilang lagyan ng label? Napakahirap ang relasyon na walang label. Think, pag wala kayong label, kayo ba hindi ba? Pwede ba siya makipag-date sa iba? Oo nga. Pwede ka ba ano? makipag-date sa iba? Pwede ka ba mag-entertain na manliligaw? Eh, wala naman kayong relasyon, MU kayo eh. No label eh. Ang tanong, pwede ba yan? Ay, hindi ko alam. Kasi pag no label, hindi nyo rin alam kung ano rules and regulation. Oo, ang iba ang sagot, no label. Kung no label kayo, ano kayo? Diba? Yung relationship with benefits. Nadinig na yung relationship with wala lang. Yan, kung di pa nadidinig ang relationship benefits, may relasyon daw po sila dahil nakakakuha sila ng benepisyo sa kanilang relasyon. Pero, hindi sila mag-boyfriend, hindi sila mag-girlfriend. Ano ba yan? May kilala ba kayo ganyan? Ang gugulo po usapan niya. At sa mga may asawa o kinakasama, ano ba ang estado ng iyong relasyon? Maganda pa ba? O pangit na? May pag-asa pa ba? O wala na? Kayo pa ba? O hindi na? Yan, sa mga may asawa, di ba may pagkakataon na parang feeling niyo? Parang hindi na maganda relasyon namin. Parang wala nang pag-asa. Parang gusto na namin mag-divorce. Ano yung divorce? Mag-divorce, maghiwalay. Kasi, ang problema, hindi ka sigurado. Parang hindi niya na ako gusto, pero parang gusto pa niya ako. Parang inis siya sa akin, pero parang, ano ba yan? Ang gulo. Kaya ang tanong, naghahanap ka na ba ng iba o hindi pa? Yan. Meron ka na bang iba o meron na siyang iba? Diba? May Yan mga ang pagkakataon. medyo magulo Sa gulo na yung usapan, parang gusto mo nang maghanap ng iba. O kuminsan, feeling mo, meron na siyang iba. Problema po yan sa inyong relasyon. Kaya napaka-importante po, alamin nasaan na ba kayo. Kaya nga, isa sa pinaka-importanting dapat malaman sa isang relasyon ay kung ano, or nasa ang estado na ba, ano na bang estado ng inyong relasyon. Then, mahirap kayong ayusin. O mahirap Ayusin ang inyong relasyon kung hindi niyo alam kung ano yung aayusin. Sample ako. Okay. Kami nagliligawan. Tingin ko, kami na. Tingin niya, hindi pa. So, paano kayo magli-relasyon? Kung di, ibang kilos na manliligaw, ibang kilos ng boyfriend. Tama. So ngayon, dahil hindi mo alam kung nanliligaw ka pa lang, o may boyfriend na kayo, hindi ka makakilos ng maayos. Ganon din po sa buhay. Mag-asawa. Gusto ka pa ba niya? Hindi na. Feeling ko gusto na. O hindi pa. Ang hirap po. Hindi kayo makakilos ng tama pag hindi nyo alam ang estado ng inyong relasyon. Good news, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ang pinaka-importanting dapat malaman kung meron kang karelasyon. Sa ating episode na, Magulong Usapan! Pero sa araw na to, lilinawin po natin ang usapan. So, nasagot na natin tanong ang ano ang pinaka-importanting dapat nyo malaman sa inyong relasyon? Ay, ano na ang estado o lagay ng inyong relasyon? Sir, ano ibig sabihin ng estado o lagay? Yan po pag-uusapan natin. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang estado o state or stages ng relasyon na dapat nyo malaman. Dahil paniniwala po namin, bawat relasyon may stages. At hindi lang yan, sir. Pwede rin itong gamitin sa iba pang klaseng relasyon, di ba? Pwedeng mag-boss, kung nasa opisina, magka-opisina, magkaibigan, mag-ama, mag-ina, magkapatid. Pwede rin magbiyenan. Yan. O magbayaw, maghipag, at marami. Pero for today po, specifically,
gagamitin po natin ito sa mag-asawa at may kinakasama. Kaya kung gusto niyong mas lalong mapaganda ang iyong relasyon, dapat makinig kayong mabuti. Kaya nga, ano ba ang dapat na, o ano ba ang mga iba't ibang stages ng relasyon na dapat nating malaman. And as we discuss the different stages in relationship, isipin mo mabuti Nasaan kung ka? nasaan ka na ba? Nasaan na ba ako dito sa stage? Kasi po, napaka-importante po malaman nyo para malaman nyo yung estado at malaman nyo yung gagawin nyo. So, stage number 1 na napaka-importante. Cooperation stage. Yan. Ito ang simula ng inyong relasyon. Bagong kasal, bago nagsasama, kung minsan ang tawag dito honeymoon stage. At syempre, during honeymoon stage, parang lahat maganda. Diba? Walang pangit. Actually, may pangit din naman, kaya lang hindi mo napapansin. So, yan po ang unang-una pong stage na to. Ito po yung tinawag natin na cooperation stage or honeymoon. Ito po yung lahat na pag-uusapan, Oo. lahat na pag-agreean, Napagbibigyan. lahat na Oo. pagbibigyan. At kung minsan, kahit hindi sa sang-ayon, no, yung karelasyon mo, okay na rin, dahil maliit na bagay lang naman yan. Teka, love ko Overlook naman na siya. Yan. So hindi pa kakataon na, okay. Okay ka. Okay, At ang yung mga saya-saya pagkakataon na kahit malaking bagay, pinagbibigyan mo pa rin. At parati mong sinasabi na, love mo naman Yeah. siya. Kaya So, okay lang. Saya po yung honeymoon stage. Ito po ang stage na yung relasyon na parang walang problema kahit mayroon. meron. Ang resulta, ang saya. So, kayo ho ba to? Nandiyan pa ba kayo sa cooperation stage na ang saya? Naku, mamaya pag-uusapan natin ang ibang stages sa aming pagbabalik. Tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko sa magluluto. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko sa Global Vic Garcia po. At Evelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa ating tanong. Ano ang pinaka-importanting dapat malaman kung tayo may karelasyon? Sa ating episode na Magulong usapan, pero ngayon, lilinawin po natin ang usapan. O, repeat pa, Ganyan usapan ang natin kanina. question mark, magulong usapan. Okay, review. Sabi natin kanina, ang unang stage ay cooperation stage. Ito ang simula ng inyong relasyon. Sabi natin, bagong kasal, bago nagsasama. Kung minsan, ang tawag nila dito ay honeymoon stage. Okay, ang tawag ko dyan, ang saya-saya stage. Ibig sabihin, Oo. ang saya-saya po ng ating buhay. Maraming mga problema, pero ang saya-saya. So, ang tanong, nandyan ba kayo sa stage na? At kung nandyan pa kayo, congratulations. At sana wag na kayong umalis dyan. Ang problema, hindi po dyan natatapos. May Ang stage ng number relationship. 2. Baka nasa number 2 na kayo. Ang tawag natin dito, realization stage. Kasi sa stage na ito, mabubuhay na kayo sa katotohanan. Tapos na ang honeymoon stage. Sa panahon na ito, mas marami ka nang alam sa inyong karelasyon na dati hindi mo alam. Ito na po yung tawag ko dito. Ito yung nabubuhay na kayo sa katotohanan. Ito yung reality set. Ito na yung pagkakataon na, ganyan ka pala. Malakas ka palang humilik. Yan. May asawa na pero buhay binata Ayan, pa. ireklamo yan ng mga nani, mga babae po na parang hindi ganyan nung nakilala ko nung piniligawan mo. Nung nanliligaw ka, I love you ka ng I love you. Nung kasal na, wala. Ay. Ito na po yung bumabalik na po tayo doon sa sitwasyon na parang ito na ang tunay na buhay. Wala na kayo sa cloud 9. At sinasabi mo, masakit pala siyang magsalita. Dati hindi mo At nadididig walang yun. pakialam sa aking damdamin. Dati hindi mo nararamdaman yun. Oo, at marami pang iba. Nagkakaintindihan po tayo. So ito po yung mga pagkakataon biglang ang dami nyo na nadidiscover. Kadalasan sa nadidiscover nyo, pangit. Yung tipong maghastos pala si Lucy. Nako! Hindi pala marunong magluto. Ay, nako! Hindi pala marunong sa gawaing Nako! bahay. Ay, nung nililigawan ko, kung todo ang postura. At nag-aayos. Nung kasal na kami, ay mukha ng dos o amoy sibuyas. Naintindihan yung ibig sabihin? Ito po, tawag, babalikan po natin para unawan. Ang tawag po natin dito, realization stage. Ito yung nare-realize mo na yung maraming bagay, marami pala kayong problema. At ito pa matindi ha, yung maliit,
pinalalaki. Litlit na bagay, pinalalaki. At duda ng duda. Naku! Diba? Wala namang ebidensya. Hindi niyo pa, pinagdaanan niyo to sa mga, siguro sa mga may asawa na matagal-tagal na. Naku, dinaanan talaga namin yan, nangyari yan. Hindi ko lang alam pangalan na yun. Ngayon ko na alam. Ang pangalan pala dyan ay realization stage. Oo. So, tandaan niyo po una, cooperation stage o honeymoon, pangalawa, realization stage. At dahil sa ganitong sitwasyon, marami na kayong hindi na pagkakasunduan. Marami na kayong napag-aawayan. At madalas na rin kayong nagkakasakitan. Ganyan po nangyari na realize nyo, ganyan na po kayo. Hindi nyo na mapagkasunduan. Hindi nyo na pagkasunduan. Medyo nag-aaway na kayo. Ito na mga panahon, magtatulog kayo. Dati magkaharap kayo. Ngayon magkatalikod na kayo. Bakit? Pag kumakain kayo, wala nang usapan dahil galit kayo sa isa't isa. At kapag ang realization stage ay hindi nagawa ng solusyon, delikado, hahantong ito sa susunod na stage na mas matindi. Pero kung ito ay masolusyonan, babalik ito sa cooperation or honeymoon stage. Ang good news po, anumang problema ang inyong dinadaanan, may solusyon yan. Kailangan lang pong hanapan nyo ng solusyon. Kaya po, so ngayon, cooperation, napunta kayo sa realization. Sana ibalik nyo sa cooperation para mag-honeymoon. Yun po ang ating goal. Pero tanong nyo, paano? Huwag kayong mag-alala. Sa mga susunod na linggo natin pag-usapan, yan ang i-discuss natin. For this week, papakita lang po namin sa inyo yung estado ng inyong relasyon para makita nyo kung nasaan kayo. So, realization, hindi nyo nahawakan mabuti. Pupunta sa grabe. Ito po ang stage number 3. Ang number 3, ang tawag natin dito ay retaliation stage. Ano yan? Itong stage na gantihan na. Nako. Dahil may nasaktan sa inyo, may gaganti. At pag naganti ang isa, gaganti naman yung isa. Ito po, nakita nyo realization na yun. Ganyan ka pala, ganyan ka pala. So dahil doon, nagtatalo po kayo. Nagkakasama kayo ni Lot, nasasaktan ng yung damdamin. So, pupunta kayo sa retaliation, gantihan stage. Pag nagsalita siya hindi maganda, magsasalita ka rin din maganda. Pag may ginawa siyang pangit, na dating okay lang sa'yo, ngayon gagantihan mo, gagawin mo rin. Pag gumastos siya na malaki, gagastos ka rin ng mas malaki. So, naggagantihan po ang inyong relasyon. At kapag galit yung isa, mas galit yung isa. Nako! Diba? Mas galit na matindi kapag nagsisinungaling yung isa. Ganun din yung isa. Wala na silang tiwala sa isa't isa. Ito sabi, retaliation na. Ito sabi, ikaw nga, ginawa mo rin yan eh. Ito, ginawa mo rin eh. Ikaw, mas matindi ka. Ito, sa mga mesa, naalala niyo yung sitwasyon na parang nagbabalikan kayo ng mga, ikaw nakatatlo ng mali. Ako dalawa lang. Ayan, hindi, may kilala ako. Magastos. Hmm. May binili yung isa. May binili ka. Ako rin bibili. Aba, nagasto. Nag-ano na. Hindi na. Nakita niyo po, ito na po, ang tawag dito, retaliation, gantihan phase na po. Ibig sabihin, pag may maling ginawa, hindi ka pinansin, hindi mo rin papansinin. Pag silent treatment ka, sa silent treatment mo mas matindi. Pag may bigat na sinabing masakit, mas titindihan mo. Pag napasigaw, lalakasan mo. Bakit? Naggagantihan na po sila. Ang tanong, nandiyan na ba kayo? Ang sabi ng iba, ang relasyon na ito ay parang kaso sa husgado. Nagiging magulo kapag may hindi nagsasabi ng totoo. Ganyan daw po ang relasyon, parang kaso sa husgado. At minsan po, damang-dama po natin na hindi nagsasabi ng totoo sa asawa ko. So, pag siya may tinanong na feeling mo maagrabyado kapag sinabi mo ng totoo, sisinungaling ka na rin. Bakit? Maganti ka. At kapag ang retaliation stage or gantihan stage ay hindi na nagawa ng solusyon, hahantong na ito sa susunod na stage na mas matindi. Pero kung ito ay masusolusyonan, babalik ito sa cooperation stage or honeymoon stage. At ang good news, paulit-ulit namin sasabihin sa inyo to sa mga may karelasyon at may asawa. Ano man ang problemang pinagdadaanan nyo, may solusyon yan. Kahit nasa retaliation na, gantihan na kayo. Samahan ang loob nyo sa isa't isa. May solusyon yan. Ano nga? Abangan sa susunod na linggo. Kaya kung may kaibigan, kakilala kayo, kamag-anak, na dumadaan sa ganitong problema, paki-imbit na manood sa susunod na linggo dahil papaliwanag po namin ang mga solusyon sa problemang kanilang pinagdadaanan. Pero ang step number 1, alamin nyo muna ano yung estado ng relasyon. At good news, paalala lang, lahat ng problema ay may solusyon. Pagpapatuloy natin ating discussion. Kaya, babalik pa ang tulong ko, pasa mo. Pagbibigay. Tulong ko ipasa mo.
gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Vic Garcia po muli. At Avelyn Garcia. Tutuloy na po natin ang pagsagot sa ano ang pinaka-importanting dapat malaman kung kayo may karelasyon. Ang sagot ka po natin ay dapat alam nyo ang estado ng inyong relasyon. Sa ating episode na Magulong Usapan. And at this point in time, pinag-uusapan natin ano yung mga stages ng relasyon nyo ng bawat may karelasyon sa buhay na dapat natin malaman. Kasi pag di natin ito nalaman, nahihirapan po kayong solusyonan ang inyong relationship problems. Review tayo. Number 1, one. napag-usapan natin stage in a relationship, cooperation stage. Ang tawag natin dito, Honeymoon. Ito yung stage. sitwasyon na kahit may problema, pero parang walang problema, halos lahat na pagbibigyan, pinagdaanan niya. Or ang tawag natin, ang saya-saya. Ang saya-saya. Number 2 stage. Ito na yung Ito na. realization stage. Yung parang, hay, ito na ba yun? Sa stage na ito, nabubuhay na kayo sa katotohanan. Tapos na ang honeymoon stage. At sa panahon ito, mas marami ka ng alam sa karelasyon mo na dati hindi mo pa alam. Ang mas madalas pa nga, mas marami ka ng hindi magandang bagay na alam sa karelasyon mo dahil dito naiinis ka na, naiirita ka na at minsan nagkagalit ka na kasi na-realize mo, ganyan ka pala. Okay, ang susunod natin ay number 3, retaliation stage na pag-usapan natin kanina. Ang tawag natin dito, gantihan stage. Dahil may nasaktan sa inyo, may gaganti. At pag gumanti ang isa, gaganti rin. Hintihan na, ito'y bawian na po. Kung di makabawi dito, babawi ka dito. Basta babawi at babawi ka. Ano mang paraan. May mag-asawa pong ganyan ang sitwasyon niyo, nagaganti. Pero good news, may solusyon po. Stage number 4 na tayo. Stage number 4, eto na. Kapag hindi na solusyonan yon, Nagagantihan kayo. Oo. So, mag-elevate siya sa mas matinding problema. Ano yan? pero pag nasolusyonan, babalik sa cooperation Mhm. stage. Pero pag hindi, eto na yung domination stage. Ano yan? Oo, ito yung pagkatapos ng maraming awayan, gantihan, siguradong may mananalo at may matatalo, di ba? Isa sa inyo ay mapapagod na at Ayaw nang ayaw lumaban. nang lumaban. Siya ay papasok na dun sa Submission Submission stage. stage. Yung ayaw na lumaban, nandun siya sa submission stage. yes. Yung taong malakas ang dating, Nasa lumalaban, domination. siya ngayon na mag-domination. Ito po, kaya dumarating po sa relasyon, napansin nyo, may mag-asawa, yung isa tahimik lang. Oh. Bahala na isa. Ito po yung submission, ito yung domination stage. Kuminsan yung lalaki nasa taas, babae nasa baba. Kuminsan yung babae nasa taas, lalaki nasa baba. At the end of the day, ito po yung panahon, ayoko na, pagod na ako. Bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin. Nag-submit na po yung isa. At yung isa, patuloy sa paggawa ng mga ginagawa. Kaya ang tawag natin sa stage na ito ay domination/submission Kasi stage. either way po kayo dyan. Oo. Kaya sabi nga natin dito, yung isa naman ay feeling niya panalo. Si dominant. Oo. Papasok siya dun sa sinabi mo domination stage. Siya yung parating nasusunod. Kahit ayaw ng karelasyon niya, gagawin. Kasi ayaw na ka ng away, ayaw na ng mga... Palagi sila, bahala ka na, ano gusto mong gawin? Hindi po yung sabi ng submission. Ito matindi. Kapag nagpatuloy ang domination and submission stage at hindi nagawa ng solusyon, hahantong ito sa isang desisyon na magbibigay ng napakalaking konsumisyon. Pero ang good news, lahat po ng problema may solusyon. Kung nandyan na po kayo, huwag kayong mag-alala. May solusyon po yan. Abangan nyo po next week, ha? O, Yes. stage number 5 na tayo. So, Sa number nandun na kayo sa 5, domination at nandun na sa submission. Domination submission. Oo. Patuloy ang problema. Pagka ito ay nasolusyonan, aakyat doon sa cooperation. Pag hindi, ito na po yung number 5. Isolation stage. Darating ang panahon na feeling nila ay hindi sila masaya sa Sa isa't kanilang isa. relasyon. Nagkakanya-kanya na po sila ng buhay. Nakatira pa rin sa isang bahay, pero may kanya-kanya na silang buhay. Diba? O kaya kanya-kanya, pag malaki-laki bahay, kanya-kanyang kwarto. Wala na silang pakialam sa isa't isa. Kung maliit naman ang bahay, yung isa nasa kwarto, isa nasa sala. Kasi they try to isolate one another with one another dahil nasasaktan na po sila at medyo pag nagsama sila, wala namang magandang kinakapuntahan. Kaya, isolate na lang tayo. Take note, hindi sila naghihiwalay pa, hindi pa.
pero nag-isolate na po sila. Ang sabi nga nila, parang ayaw mo nang makipagrelasyon sa kanya. Pero wala ka pang balak makipaghiwalay. Dahil nagbabakasakali ka pa rin na baka maayos ka. Saka una, baka nahihiya. Ayaw maghiwalay. Natatakot sa mga magulang. O kaya, ano sasabihin ng kapitbahay, ano sasabihin ng simbahan. Kaya kahit inis na sila, galit na sila sa isa't isa, they stay together in one house. They stay in a relationship. At kung minsan, dito, nagsisimulang gawin mo na ang mga hindi mo dapat gawin. Dahil malungkot ka, bigla na lang may lalapit sa'yo at magbibigay sa'yo ng ligaya. Madalas ito ay nagsisimula sa emotional na kaligayahan. Hindi sexual. At hindi sexual. Masarap siyang kausap. Pag may problema ako, nakikinig siya. Yung para ba nakakita ka ng taong kaya kang unawain? Hindi, kahit sa dami ng problema. So, ano mangyayari? This time po, ina-isolate mo asawa mo sa sarili mo sa asawa mo, pero nagbibigay ka ng pinto sa ibang relasyon. Kapag ang isolation stage ay nagpatuloy at hindi nagawa ng solusyon, mauuwi ito sa isang sitwasyon na ayaw nating mangyari. Pero, as always, good news, kung nandyan naman kayo, isolation na kayo, may solusyon yan. Kaya next week, manood po kayo. Paano kung wala? Yung isolation, hindi na solusyon na pinabayaan natin to at hindi natin gawa ng solusyon. Eto na po. Step number 6 na kayo. Pupunta na yan sa separation stage. Ito ang stage na magdidesisyon ka na tapusin na ang inyong relasyon dahil wala ka nang nakikitang solusyon. Ito na po yung nag-iisip na kayo mag-divorce. Ito na po yung, hindi lang kayo nag-iisip, magpa-file na kayo ng divorce, magkikipaghiwalay na kayo. Bakit? Wala nang pag-asa itong relasyon. Kaya sana wag humantong ang inyong sitwasyon sa ganitong pagkakataon dahil may solusyon ang problemang ito at isang magandang solusyon ay makipag-ugnayan kayo sa mga marriage counselors na may kakayanan at kaalaman na tulungan kayo sa inyong sitwasyon. Totoo po yan, napaka-importante po. Ano mang sitwasyon, ano bang level na kayo ngayon, at mahihirapan kayong solusyon on your own. The good news po, may mga taong nagsanay, may kakayanan, may kaalaman, may experience sa problemang pinagdadaanan. Yun ang pwede nyo lapitan. Sample lang po. Pag sira ang computer nyo, subukan nyo ayusin. Lalabas si sira. So what do you normally do? Hindi pa dinadala nyo to sa computer technician. Ba't sila? Isang tingin lang, ilang minuto lang, ayos na. Nag-aral sila. May experience sila, solusyonan yung problema nyo. Ganon din po ang mga marriage counselor. Subukan nyo po. Baka makatulong sila para hindi mahanto sa hindi magandang sitwasyon ang inyong relasyon. Kaya sana, by this time, alam na ninyo ang estado ng inyong relasyon. Isa lang ang alam po namin, lahat ng problema ay may solusyon. Gaano man kalaki ang inyong konsumisyon, sana pareho kayong magdesisyon na patuloy manood ng programa ito sa susunod na linggo dahil hahanapan natin ang solusyon anuman ang inyong sitwasyon. Paalala namin sa lahat ng may karelasyon, kung gusto mo ng tunay na kaligayahan, dapat handa mo itong ipaglaban. Yan ang gusto po namin gawin nyo dahil marami na kayo na-invest sa relasyon na yun. Paglaban nyo, aayos pa yun. Okay, ulitin lang natin quickly ang ating pinag-usapan. Anong pinaka-importanting dapat malaman kung meron kang karelasyon sa ating episode na Magulong Usapan. So, sagot sa tanong ngayon, dapat malaman nyo ang estado ng inyong relasyon at nag-discuss po kami ng 6 na stages of relationship. Number 1, cooperation stage. Number 2, realization stage. Number 3, retaliation stage. Number 6, domination Number 4, domination or submission stage. Number 5, isolation stage. At number 6, sana wag mangyari sa inyo to? Separation stage. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, abangan nyo po. Napakaganda ng ating pag-uusapan na tunay magbibigay ng solusyon sa inyong sitwasyon. Closing prayer muna tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala nyo sa amin na may solusyon sa bawat problema ang aming pinagdadaanan, lalo na sa aming relasyon. Dalahin ko po sa lahat ng nanonood ng programa ito. Naunawaan po nila kung nasaan sila ngayon. At sana po tulungan niyo po silang manood uli ng programa ito sa susunod natin pagsasama para malaman nila ang solusyon sa kanilang sitwasyon. Panghawakan niyo po ang bawat relasyon ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lalo ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng
ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga kapamilya at tumutok sa Tulong ko Pasa Mo sa susunod natin. At sama-sama natin pagandahin na ating buhay. At ng mga mahal natin sa buhay. Ako po yung kapamilya, Big Garcia. Ako lang po si Abilene Garcia. Laging tandaan, sa Tulong ko Pasa Mo Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda